eh. Opo. Ang bibilhin nilang PCOS machines, 23,000 units. At mukhang yung Smartmatic na naman ay kasama ron. Ang daming sumasansala dyan eh. Opo. Ang isa na dyan ay yung dating commissioner ng COMELEC, yung Gas Lagman. Nasabi niya, may diferensya. Pero naalala mo dyan, nung nakausap natin si Commissioner Tagle, tinitindigan naman niya na maliban pa sa chairman ng COMELEC na si Chairman Brillantes, talagang tinitindigan nila ng margin of error ng PCOS machine, talagang maliit lang, negligible. 0.0099. Ibig sabihin, less than 10% of 1%. Ganun. Almost perfect. Ngayon, kung ganito at totoo talaga na almost perfect ang PCOS machine, bakit hindi nila tingnan ang nangyayari sa paligid? Ang pinag-uusapan natin doon ay isang kaso na dito nakaugnay yung integridad ng PCOS machine. Nanalo ang incumbent mayor ng mahigit 3,000, binura ngayon yun sapagkat ang sabi nila, mali yung pagkakabasa ng PCOS machine sapagkat double saver. Hindi ba inconsistent yung posisyon na yun? Teka muna, ngayon, nangyari, naging tatlo ang mayor ng paligid ngayon. Yung pangatlo, yung vice mayor, kasi ang nangyari kasi, pansamantala na suspindi yung incumbent mayor, sa ibang issue naman yun. At yung umano ay nagpasweldo raw siya nang wala pa sa budget. Napagkakaalam ko naman yan, naantala yung budget, kagagawan din yung kanyang sangguniang bayan. Na talagang hindi na nagkakaroon ng politikahan na yun. Ngayon, yun naman mayor, nakita niya nagsipagtrabaho naman yung mga tao. At kung naman pumupo ng kabubuhay lang sa araw-araw. Kaya, talagang pinangatawan na niya na bayaran na yun. Nakasalig naman yun sa mga presidents ng COA at saka ng DBM. Ngayon, bago pa makaupo yung vice mayor ngayon, at habang siya ay gumaganap na ng tungkulin niya, nagbigay naman ng rate of execution itong RTC. Ngayon, dahil wala namang kibo yung COMELEC, di pumasok na yun yung nagpuprotesta. Merong incumbent na nagpuprotesta, meron naman gumaganap na tungkulin na vice mayor as acting mayor. Naging tatlong mayor na yun ang paligid. Ngayon, anong gagawin mo ngayon sa harap ng pagsasaalang-alang na bibili ba tayo ng PCOS machine? Kung ang PCOS machine hindi guarantee para sa nakaupong incumbent, ba't ka pa bibili? Di ba? Dapat walang na-unseat na mayor sa ilalim ng pamamahala ng mga PCOS machine sapagkat halos perfect ang kanilang pagbabasa ng balota. O hindi, ayaw naman makipag-usap ng COMELEC sa atin ngayon. Pati yung spokesperson hinahanap natin, hindi naman nakikipag... Sana kung makausap natin kahit na yung regional director man lang ng DILG. Kasi din sa batas natin, yung DILG, merong administrative supervision sa mga local government. Itatanong sana natin kung makuha natin, ano po pag-alalay na ginagawa ninyo sa ganitong kondisyon ng isang bayan? Tatlo po ang halos na lumilitaw na mayor. Teka muna, yung pong serbisyo ay naantala na, kung hindi man naapektuhan na. Ang balita natin, yung mga kawani ay hindi na napapasweldohan sapagkat pirmado na po yung payroll. Yung nagprotestang mayor, pumunta yata sa bangko. Teka muna, huwag mong i-release yan. Ako na yung bagong mayor. Teka po, paano ngayon ang mangyayari? Ngayon, nitatanong sana natin sa DILG, ano po ba ang administrative supervision? Hindi po ba nyo pwedeng kausapin ng COMELEC? Huwag sa merito ng kaso, sapagkat bawal yun. Gawin na lang ninyo ang pakiusap. Teka muna, pwede ba nating ibalik sa status quo man lang para hindi nagkakagulo po rito. Habang tinitingnan ng COMELEC, yung problema. Nasa linya po ng ating komunikasyon. Mabuti na lang. DILG Region 3 Director Florida Bihan. Director, napapanood ka po sa Net 25, napapak niya po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama po si Kong Dante Marcoleta. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga po, Sir Jem at kay Congressman Mar. Congressman Marcoleta po. Dante na lang po, kung Dante. Una po, ay mayroon ba kayong balita kung ano na po sitwasyon ngayon sa bahagi ng Paniki Tarlac? Sa Paniki po ngayon, tahimik po kumpara po na nakaraang linggo. Kung sabihin ko man kung tahimik, hindi man po talaga nagkagulo. Bisa na po natin regular lamang po sa isang bayan na kung saan may
protesta laban po sa nakaupong mayor ang magkaroon po ng kaunting confusion po kung sino ang nakaupong mayor. Opo. So, comparatively speaking po, na nakaraang linggo, medyo kalmado po ngayon ang mga supporters ng bawat grupo at naghihintay na lamang po sila, katulad din po namin sa DILG, ng guidance mula po sa ating central office. Pero sa pinakahuling balita at pinakahuling utos na tinanggap po ninyo, sino ho ba ang dapat na maupong mayor ngayon doon sa Paniki? Sir, sa oras pong ito, tumanggap po kami ng tulak mula kay Mr. David, yung pong ating protestant. Pinaprotesta po sa elections case laban po kay Mayor Villa. Opo. Pinadalhan po niya kami ng kopya ng kanyang writ of execution, ganoon din po ng special order po ng at ganoon din po na-transfer po ito ni Sheriff Clemente. Opo. Okay. Pagkatapos po nito, nakatanggap din po kami mula kay Mr. David ng kopya po na resolution ng Sangguniang Bayan na siya po ay nire-recognize na sila nilang mayor. Ito pong mga dokumentong ito ay atin pong ini-submit sa central office, sa ating pong sa Office of the Secretary, ganun din po sa aming legal division, upang kanila pong pag-aralan at naghihintay nga po kami ng kanilang legal advice. Ayun. Director, si Comdante ba? Comdante? Director Dihan, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Kong Dante. Tama po yung sinasabi nyo na meron pong writ of execution at maaaring may resolution na po yung Sangguniang Bayan. Pero ang katotohanan po ay nananatili po yung petisyon na ito po ay dapat na i-resolve pa ng COMELEC na alam natin merong malaking bahagi kung tutuusin sa ikapapayapa ng sigalutan pagpolitika sa Paniki. Opo, sumasang-ayon po ako, Kong Dante. Sa mga abogado po kasi, Director, kapag kahit na walang halimbawa ang inisyo na TRO, ang isang nakakataas na hukuman, kapag po yung isang partido ay nagkapila sa isang mataas na natanggapan as a mode of review, pagkaraniwan na po sa legal processes na nagkakaroon po ng respeto yon. Habang hindi pa, halimbawa sa puntong ito, habang hindi pa napagpapasyahan ng ganap ng COMELEC, nananatili po yung petisyon na dapat na igalang ng bawat isa. Kahit na po merong writ of execution, alam naman po ni Mr. David na merong isang higher petition pending review ng COMELEC. Ang tanong po namin sa inyo, Director, ay ganito. Dahil nga po dyan sa stand-off sa Paniki, na kung saan ay halos tatlo na yung umiiral na mayor, gawa ng pangyayari, wala po bang gagawing parang pakikipag-usap ang inyong tanggapan? Halimbawa, yung central office ng DILG, nakausapin naman ng COMELEC na sapagkat nasa kanila naman ang pagbabalanse ng merito ng kaso, para mapabilis naman po. Yung writ of execution po kasi, pansamantala lamang yun, kasi kapag napatunayan na meron namang merito yung kaso, o walang merito yung kaso, halimbawa, ang sasabihin lang ng COMELEC, pawalang visa yung naunang mga umiiral na tuntunin na ibinigay ng mababang korte sa Paniki. Hindi po ba gano'n, Director? Kong Dante, naunawaan ko po ang inyong sinasabi. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na ako man po ay hindi abogado, ngunit ako tinutulungan po ng aking regional legal officer. Kaya nga po, sa ganitong pangyayari, patulad din po sa mga iba-iba pa pong pangyayari dito po sa Region 3, humihingi po kami ng guidance. Mayroon po akong na request for guidance or legal advice mula po sa ating central office. Kung ano man po ang desisyon ng central office, kung sila ay makikipamagitan po or they will coordinate with COMELEC para po sa maagang pagresolba po ng kasong ito, hindi ko po, wala akong kaalaman kung naroon sila sa ganong sitwasyon, sir. Diretsuhin ko na po kayo, Director. Yes, sir. Halimbawa, doon sa pamamagitan na gagawin ninyo, pwede naman ninyong i-request siguro sa COMELEC. Sir,
Pwede po bang i-decrypt na natin yung isang CF card dyan para malaman lamang po natin na talagang, kung talagang merong double seeding. Kasi po madali naman yun eh. Makikita po natin dyan, sir, yung digital image po ng balota. Kung talaga kung totoong double seeded o talagang tinamper lang. Sa ganung paraan, sir, kamo, makikita natin na makakapag-dispose na sila ng tuluyan para po naman yung panikin na napabalita na po't napabantog sa isang maayos at tahimik na pamayanan ay hindi na po mabiktima ng ganitong uri ng maruming pamumulitika. Ma'am, hindi mo pwedeng ipamagitan natin sa COMELEC yun. Yung pagganyang aksyon ay ipinapaubaya po natin sa Central Office, sa Office of the Secretary at sa ating po Legal Services Division. Sa parte ko po, sa regional level at sa sub-regional level, ang akin pong ginagawa ay koordinasyon po sa halimbawa po sa Chief of Police at sa PNP upang mapanatili po natin ang kaayusan doon po sa bayan ng Paniki. Kasi po, Director, yung pong inyong tungkulin, meron kayong tungkulin kasi na tinatawag nilang administrative supervision lang. Nagkakaroon po rin kayo ng problema sa pag-administer nyo ng supervision kung tatlo po ang kinikilala mayor po ng Paniki sa ngayon. Kaya iniisip ko, teka muna po, anong pangalan po ba ng inyong chief legal officer dito sa central office ninyo? Kami po ay nakikipag-usap si Atty. Cynthia Pulido. Siya po yung may hawak ng kaso pong ito. Baka naman po pwede niyong i-text yan na nakikiusap ang programang ito na pwede po bang kayo po'y makipag-ugnayan sa COMELEC na parang tulong na lamang po ninyo sa pag-administer namin ng administrative offices ng Paniki. Para malaman na po natin kung ito'y mapapadali po ba o baka magtagal naman ito, baka nang po maantala ang public service po sa mga kawani mismo at saka sa mga mamamayan po ng Paniki, Director. Sige po, atin pong gagawin ang inyong suggestion. Though kami po naman ay may nauna na ring request, actually po nagpa-follow po ng kami lagi kung ano na ang kanilang sagot sa aming request for guidance. Director, maraming salamat po at siguro tatanong namin ano po ba yung iniinom ninyong pampalamig para po, kasi maganda po yung boses nyo sa air Ang akin pong kasama rito po ay may problema sa boses. Lukewarm water lang po. O yun, lukewarm water. Pasalamatan mo dyan, ang ating Director. Gagawin ko po yan. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Welcome po all the time. Maraming pong salamat. DILG, Region 3 Director, Florida Dihan, ang ating po nakapanayam. Kung ano ha? Sabi po ng ating mga texter, kunin po sa yung dalawa, hindi ako believe sa gobyerno. Ngayon, sa pamumuno ni Pinoy, palpaayos ang